Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak, at si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain, subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw, pati leeg niya'y pinagkwintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap.
Ito ang tagapagmana, halik kayo. Patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang mga batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, isa po sa mga paborito kong kwento sa Biblia ay ang kwento ni Jose. Sapagkat sa kabila ng mga kasawian na kanyang pinagdaanan sa buhay, ay nasabi pa rin niya ang mga salitang ito. Kailangang mangyari ang lahat ng ito para sa ating kaligtasan. Tandaan po ninyo ang pangungusap na sinabi ni Jose, kailangang mangyari ang lahat ng ito para sa ating kaligtasan. Ang napakinggan po natin sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis sa araw na ito ay ang simula ng kwento ng kanyang mga kasawian. Si Jose po kasi ay kinagigiliwan ng kanyang ama na si Israel dahil si Jose ay sinilang na ang kanyang ama ay nasa katandaan na. Ginawan siya ng isang damit na mahaba na may mahaba ring manggas at kinainggitan ito ng kanyang mga kapatid. Yun ang masaklap. Ang naging dahilan ng kanyang kasawian ay ang kanya mismo mga kadugo. Mga kapatid, pinagplanuhan siya una na patayin, tapos naisip nila na ihulog na lamang siya sa balon at hayaan na ang mga mababangis na hayop ang pumatay sa kanya. Ngunit sa bandang huli, nagkasundo ang mga magkakapatid na ito na siya ipagbili sa mga Israelita na papuntang Ehipto. Ipinagbili po si Jose ng kanyang mga kapatid sa halagang 20 pirasong pilak. At doon nagsimula ang kanyang mapait na buhay. Sa Ehipto, hindi naging madali ang kanyang mga naging karanasan. Ngunit dala po ng kanyang kakayahan na mula sa Diyos na magbigay ng tamang kahulugan sa mga panaginip, siya po sa bandang huli ay naging punong ministro ng bansang Ehipto. Dahil nahulaan niya, kaya napaghandaan ng mga taga-Ehipto ang isang taggutom. Dumating ang taggutom, fast forward po tayo, at yung pamilya po ni Jose sa Israel ay dumanas din ng pagkagutom, kaya sila'y pumunta sa Ehipto upang doon ay humingi ng tulong. At nakaharap ng mga kapatid ni Jose, si Jose mismo na hindi pa nila nakikilala noon. Alam nyo, ang pinakamaganda sa puso at sa salita ni Jose, nung makaharap niya ang kanyang mga kapatid at nagkakilanlan sila. Ano ang namutawi sa bibig ni Jose? Hindi ang mga salita na puno ng galit, hinanakit, sama ng loob, at paghahangad na makapaghiganti. Hindi po. Ang mga salita na namutawi sa bibig ni Jose ay mga salita na punong-puno ng malalim na pananampalataya sa kapangyarihan at karunungan ng ating Panginoon.
Kaya dito niya sinabi ang mga salitang, kailangang mangyari ang lahat ng ito para sa ating kaligtasan. At ano yung tinutukoy niya? Kailangang mangyari ang mga kasawian na kanyang pinagdaanan para sa ikaliligtas, hindi lang ng Ehipto mula sa pagkagutom, kundi maging ng kanyang sariling pamilya at mga kababayan. Ang galing kahit kasawian na ang pinagdaanan, hindi pa rin natinag ang pananalig at nakita pa rin na sa gitna ng mga kasawian ay ang kamay ng marunong at makapangyarihang Diyos. Kaya gustong-gusto ko ang kwento dahil ito'y nagpapaalaala na ang mga pangyayari sa ating buhay ay laging mayroong dahilan at may magandang kahihinatnan sa mga tao na lubos ang pagtitiwala sa Diyos. Ano ang sabi ni Jose? Kailangang mangyari ang lahat ng ito para sa ating kaligtasan. Sa ating ebanghelyo ay narinig natin ang isang talinhaga na katulad ng sinapit ni Jose na siya ding sasapitin ng ating Panginoong Hesus. Ito ay kanyang itinuro bago pa man mangyari ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Ano po ang nangyari sa Ebanghelyo? Ano ang kwentong talinhaga ng Panginoong Hesukristo? Tungkol po ito sa ubasan na ipinagkatiwala sa mga kasama. At ang mga kasama nagka-interes sa ubasan. Kaya't nung panahon ng tag-ani, ang mga ipinadala ng may-ari ay kanilang binugbog, pinatay at sinaktan. At sa kahuli-hulihan ay yung anak na mismo ng may-ari ng ubasan ang siyang ipinadala, ngunit kahit siya, pinatay ng mga kasama ng may-ari. Ngunit ano ang pangitain ng ating Panginoong Hesus? Kanyang winika, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Alam natin si Jesus ay ipinagbili, pinagkanulo ng kanyang kaibigan at apostol na si Judas sa halagang 30 pirasong pilak. Ngunit siya na itinatwa, ipinagbili, ipinagkanulo. Siya na itinakwil kahit ng kanyang matalik na kaibigan ay siya ang naging tagapagligtas ng lahat ng tao. Mga kapatid, paano po natin tinatanggap ang mga pagsubok, ang mga krus na dumadating sa ating buhay? Katulad ng mga kasawiang pinagdaanan ni Jose. Katulad ng pagtatakwil na naranasan at pinaalaala o itinuro ni Jesus bago pa man ito mangyari. Paano natin tinatanggap ang mga hirap at sakit na mayroon tayo sa buhay? Na alam naman natin walang exempted na tao. Lahat tayo ay may mga ganyang pinagdadaanan. Tinatanggap ba natin ito ng mayroong pagtatanong at pagdududa sa Panginoong Diyos? Panginoon, bakit mo kami pinababayaan ng ganito? Nasaan ang iyong kapangyarihan? At tinatanggap ba natin ito ng may paghihiganti, galit at sama ng loob sa mga taong sinisisi natin sa ating mapait na kapalaran? O tinatanggap ba natin ito ng may pananampalataya na ang Panginoon ay may magandang plano at ang kanyang karunungan ay higit na magaling kaysa sa kayang arukin ng ating mga isip at kayang tanggapin ang ating mga kalooban? Hilingin natin sa Diyos ang biyaya na makapagpaubaya ng ating sarili ng buong buo sa Kanya. At nawa katulad ni Jose, masabi natin, kailangang mangyari ang lahat ng ito para sa ating kaligtasan. Alam nyo, pag ako may mga pinagdadaan ng mahirap sa buhay, yan po ang aking pinangahawakan. Itong hirap na ito, kailangang mangyari para sa aking kaligtasan. Ang tanong ko ay, saang mas mabuting lagay o saang mas mabuting sitwasyon o anong mas magandang biyaya ang naghihintay
sa likod ng lahat ng aking mga pinagdadaanan. At sumain niyo po ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.